Ayan na nga mga kabidyo, nauna na yung grupo namin na Team B. Ayan, so kami na lang ang susunod sa kanila. So ito na nga yung simula ng pagtaob ng barko namin mga kabidyo. So pakinggan nyo yung nangyayari at tingnan nyo mga kabidyo. So ayan for yesterday's video kay Ivana. So dito na lang kami nagpalipas ng gabi sa tabi ng dagat before mapunta sa isla. Ayan maka Ivana. So kakagising ko lang. Ayan. So dito kami latag ng tent namin ng mga kasama kayo. So gising na yung lahat mga Ivana. So it's 6 AM ata ng umaga. So dito yung aming palipas na gabi. And then 2 days kami dito matutulog kasi doon sa kabila, ayan kung nakikita nyo na may bukid doon yung pupuntahan sana namin na isla. Ayan, kaso hindi natuloy kasi dahil sa nangyari. Ayan, so ito yung mga kasama ko ng mga baby boys. So gising na kami lahat. Ayan, so oras na namin sa pag toothbrush. Ayan, so at after na mag-inom, ayan, ng kape. Ayan, syempre umagang umaga kailangan natin kape kasi painit yan sa ating lalamunan. Ayan, dahil nasa tabi tayo ng dagat. Kahit kasi nasa tabi ka ng dagat, hindi masyado mahangin. Ayan, kasi nasa tent kami. So, hindi namin maramdaman yung lamig ng amin na natulugan. So, grabe yung ginot mga ka-Ivana. Ayan, so, ayan si Tepen at saka ako. So, nagkapi-kapi na lang kami muna. Ayan, so, before kung nag-decide kung pupunta ba talaga kami sa kabilang isla. Kasi, yan talagang yung balak namin. Siguro nga, makapag-decide kami na pupunta doon after ng aming kapi-kapi. Ayan, mga kasama ko. Actually, dito yon sa part na to is yung pinag-usapan namin kung anong nangyari kahapon. Ayan. So, actually, ano naman, takot, kaba yung mga naisip ko sa aking part kasi may makasamahan ako na what if anong mangyari, what if ganitong mangyari. Ayan, so thankful naman kami maka Ivana dahil safe kaming lahat. Ayan, kahit na yung mga gamit namin ay nabasa like cellphone, like yung so parang napaisip ako na parang nasa Titanic. Ayan, so at after namin na magkape sa igad ng dagat, so nagluto na yung mga kasama ko sa aming agahan. Ayan, maraming salamat kasi hindi nyo kami pinabayaan na lutuan ng aming agahan sa pangaraw at sa gabi. So syempre nagsing along and then nag-decide kami na pupunta sa isla. Ayan, so ito yung part na syempre takot ulit kami. Ayan, na makasama ko na pupunta dun sa kabila na sana ipupuntahan namin. Actually super kabado talaga ako dyan na sasabi ko, Lord, ikaw na bahala sa amin kasi it's Friday, Holy Friday. So pupunta kami sa kabila. So magbibiyahe ulit kami sa kahit na may nangyari kahapon. Yung hindi ka pa nakasampa sa bangka pero iniisip mo na, Lord, sana safe kami. Lord, sana okay yung pagdating namin doon, walang mangyari. Ayan, so lahat kami makabado mga ka-Ivana. So as in na yung experience na hindi pa na experience sa buong buhay ko, ito na yon, as in grabe. So super happy kami kasi pupunta kami pero kabado. Ayan, so super kabado din. So sana ayun na nga, lesson learned kasi dapat sa isang bangka na pupunta ka doon sa gitna ng dagat ay kailangan balanse talaga. Ayan, so ayun na nga, kung nasa Diyos na yan kung safe ka ba pupunta sa puntahan mo or hindi. So always pray na lang tayo. Ayan, sa mga ka-Ivana. So yun na nga, naka-travel na kami dito pero ako talaga super hawak ako dyan. At sa part na to mga ka-Ivana ay hindi pa masyado malaki yung yung alon kasi hindi pa kami nasa kalagitnaan ng dagat. Pero nang dito na nga sa kalagitnaan, kita nyo naman yung mga alon. Ayan, super as in, taghampas ng alon. Sinasabi mo na sa isip na, oh my
ganun maging Lord, please save us. Kada ikaw na bala sa amin. Pero nang dumating na sa sa point na medyo malapit na kami sa syempre sa Mabaras, as in naginhawa na yung aming pakiramdam. Ayan. At ayun na nga mga ka-Ivana, so nagdungka na yung aming bangka. So bababa na kami lahat pupunta sa aming cottage. Ayan, so actually merong 1-2 kami na babayaran sa boat. Ayan, kaming lahat. At saka 500 sa cottage. Ayan, so syempre kapag open yung cottage, 500 lang. At saka yung close around 1.5 kung gusto nyo mag-overnight. At syempre pagdating namin dito, ayan, so may mga pulis pala dito, mga ka-Ivana na nag-aabang, ayan, para safe yung lahat na tao na pupunta dito. At saka syempre may nakita kaming mga bato, ayan, so ang tigas ng bato na nakita ni Tepen. Char lang, ayan. Actually guys, nagutom ako sa nakita ko kasi alam nyo ba, wala kami pamahaw pagkadto diri around mga 11 sa aga kami nagkadto diri. So wala kami kapamahaw kasi wala pa nadaha ang amon nga ginpamahaw. And then sabi namin mapunta lang kami diri, babalik din kami ng alas 4 sa hapon. Ayan. So ayan, pupunta na nga kami doon sa sa higad ng Baybay kasi doon kami mag-swimming. At alam nyo ba na super mainit diri nga side sa part ng isla nga dya kasi balaan nyo super maliit na yung konti na lang yung dahon ng mga puno, ayan, at saka hindi na siya maharon, ayan. Pero pagdating naman sa sa may tubig nila, as in tana, yung first ko pa lang na pagtampisaw, as in super cold siya, as in napakalinis ng tubig, ang maganda siya inumin. Sa una ko lang tingin parang gusto ko nang inumin siya, ayan. Pero basta super ang ganda ng place dito, wala akong masabi kundi wow. Ang ganda ng lugar, white sand at saka ang linis ng tubig, ayan. So after namin dito sa picture, so syempre hindi ko na nakuha yung mga iba naming litrato kasi alam nyo na guys na low bat ako. At syempre after namin mag-moment sa isla na to, syempre umuwi kami and then takot pa rin kami sa pag-uwi pero thank you Lord kasi safe kami. At saka ito yung aming mga ginawa, ayan, pagdating namin nangiskis kami sang amon nga mga isda, ayan, syempre kasama ko yung boyfriend ko, char. At ginasinggit ko ang akon ng mga upod nga ng isda. Ayan, hello, shoutout sa inyo. Dahil sa inyo, may ulam ulit tayo sa pang boodle fight natin. Kasi last day na to ng gabi para sa aming boodle fight. Kasi wala na kami mga pinggan. Ayan. At syempre, hindi mawala yung sausawan namin na kamatis, meron din kami adobong manok, lumpia para sa aming masarap na boodle fight. So ayan na nga, nag-prepare na yung mga kasama ko, mga daddies, ayan. So ito yung kain namin, sadya lang kami as in super tawanan, ayan. So parang wala lang nangyari, super enjoy kami sa gabing ito na kumakain na magkasama, as in parang super family, big family talaga. Sana maulit-ulit yung aming mga ganitong trip na kasama sila. Kagdiri ko lang man nabalaan na ang isda gali may ngipon, o diba nadumduman ko man si ex. So this is our third day sa isla. Ayan, so kakagising lang namin ni Tepen. So una gumising si Tepen and then ako nung sumunod. Syempre ito yung mga ginagawa namin kapag sa isla, maggising, mag-toothbrush, ayan, so magkape ulit sa may tabi ng dagat. Ayan, so ito lang yung ginagawa namin araw-araw sa sa 3 days namin na overnight. After namin magkape, syempre kami, maghimos ng amon mga tent. Ayan, so ito yung gagawin namin for the half day kasi uwi na kami sa aming bahay kung saan babalik na kami sa Iloilo. Ayan, and syempre before kami aalis, ayan, so sa isla na to, magkain muna kami ng arroz caldo na may itlog. Ayan, so gumawa kami ng tira namin na miswa. Ayan, so para sa aming kakainin, ayan, before kami aalis. So ito na yun, mga kasama ko yan. So diba, itlog yan, pinagtripa namin yung itlog. At saka syempre bumili kami ng isda na dadalhin sa Iloilo. Ayan, kasi mas mabarato diri mga
kay Ivana yung isda sa isla. Ayan, so malapit lang naman dito ang bibilhan namin ng isda. Ayan. At syempre magpipicture kami muna ng mga kasama ko. Ayan, so ito yung trip namin before kami aalis sa isla na to para meron kaming memories, ayan, na magkasama. At syempre hindi din kami aalis dito sa Guimaras kung hindi namin madaanan yung tinatawag na windmill. Ayan, so nagpa-picture kami dito ng mga kasama ko. Syempre labos-lubosin na namin at baka kasi matagal pa ulit kami makabalik dito sa Guimaras. So ayan yung ginawa namin, mag-picture-picture muna kami. So para memories, and then papunta na kami sa port, sa dungkaan ng barko dahil uuwi na kami sa Iloilo. So for now, goodbye Guimaras, see you next summer. Ayan. So after sa pagbiyahe namin, uwi na kami, and then syempre after hours, ayan, so ang dinala namin isda, ginprito namin at saka sinugba, at saka syempre nagdaliwat kami sa miswa para sa sabaw. So goodbye. So thank you so much sa aking mga bagong family. So see you next summer. I love you all. Babush!